Sir, we're gonna have to report this to the U.S. Embassy. Sinita ng mga enforcer ng Special Action and Intelligence Committee for Transportation o SAIC ang itim na SUV na ito dahil sa pagdaan sa EDSA busway sa bahagi ng Ortiga sa Pasig kahapon. Lula ng SUV ang mga tauhan ng US Embassy. Hinihingi ng SAIC ang lisensya ng driver pero sa halip, passport ang ipinakita nito at nagpakilalang mula sa US Embassy sa Maynila. Piniktura ng SAIC ang passport ng driver para magamit ang detalye nito sa pag-i-issue ng Temporary Operator's Permit o Violation Ticket. Dahil dito isang Amerikano ang lumabas sa sasakyan at iginiit na labag sa international law ang ginawa ng mga SAIC enforcer na pagkuha ng personal na detalye ng driver. Inakusahang ibebenta ng mga SAIC enforcer sa mga Chinese spy ang picture ng passport ng Amerikanong driver. You know what he could do? He could sell the picture of the passport to the Chinese spies who were helping China arrest. How do we know he's not going to do that? Is this his personal phone or work phone? Personal phone. His personal phone that he could sell to the Chinese spies. How do we know he doesn't talk to the Chinese on the personal phone? Sa isa pang video, maririnig naman na nakiusap ang miyembro ng Philippine National Police na kung maaari ay pagbigyan ng makadaan ang mga tauhan ng US Embassy. Request ni Chief PNP na kung pwede pagbigyan na lang muna kasi nga nagtitrate ng hot at saka matindi na yung banat sa inyo sa social media. So, pwede naman mag-operate pero yung during, may patakaran kasi kanila. During rush hour, hindi kami nag-ooperate talaga kasi puro batak lang talaga kami. Sa huli ayon sa SAIC na isyuhan pa rin ng ticket ang driver ng SUV. Iginiit din ng ahensya na nakipag-usap ng propesyonal ang kanilang mga tauhan at naaayon sa protocol ang kanilang ginawang panguhuli. Sa opisyal na pahayag naman ng US Embassy, sinabi nitong nakarating sa kanila ang impormasyon at ipinag-utos sa kanilang mga tauhan na sumunod sa mga batas ng Pilipinas kasama na ang batas trapiko. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.